Ang House Prosecution Panel, itinuturing na pabor ho sa kanila, o tagumpay para ho sa kanila, yung pong pagtatapos ng pre-trial conference para yan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga report sa pag-uulat ni Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis Bombo Jai, itinuturing pa rin umano ng House Prosecution Panel na matagumpay ang 5 araw na pre-trial proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa kabila na mabigo ang kanilang panig na mabuksan ang box mula sa Bureau of Internal Revenue na maaaring maglalaman ng tax record ng Vice Presidente at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Sa eksklusibong pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na nakamit ng prosekusyon ang pangunahing layunin nitong matapos agad ang pre-trial conference at maihanda ang kaso para sa pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. Hindi rin aniya pinatulan pa ang mga isyu na inilatag ng kampo ng depensa upang hindi nito maapektuhan ang kanilang trabaho na mapabilis ang proseso ng pre-trial. Narito pakinggan natin mga bahagi ng pahayag ni Representative Jervil Luistro. Angelo po, Bombo Radio. Kung despite na hindi po nabuksan itong BIR box, masasabi niyo pa rin po ba na pumabor sa inyo itong pre-trial? Definitely. Sapagkat ever since our objective is to finish expeditiously. No? That is why during the first PTC, madaming nire-raise yung defense, which clearly are not within the purview of the pre-trial conference. We opted not to engage with the defense with respect to the issues which are being raised, like the determination of 2/3 threshold, no? The allegation that we did not transmit all the exhibits and documents to the respondent. It was a clear position not to engage with those issues because our objective ever since is to finish this pre-trial conference expeditiously. And that is why we would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated. Ugnay nito, Bombo Genesis, itinuring naman ng Representative Joel Choa na isa sa pinakamalaking hamon at nagpatagal sa proseso ng pre-trial ay ang hindi pagsang-ayon ng defense team sa common markings para sa magkaparehong dokumento na gagamitin ng dalawang panig. Nauna nang ipinaliwanag ni Luistro na mahigit 4,000 ang dokumentong may kaugnayan sa confidential funds ang minamarkahan ng prosecution. Dahil hiwalay na minarkahan ng depensa ang magkaparehong dokumento, umabot sa halos 8,000 ang kabuang markings na isinagawa sa panahon ng pre-trial. Ayon kay Choa, makakabawas na sana sa oras ng kanilang pagmamarka kung pumayag lamang ang panig ng depensa, ngunit na doble umanong trabaho ng pagmamarka kaya humaba ang proseso ng pre-trial. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Joel Choa. Well, unang-una, kagaya ng binanggit kanina ni Chair Jinky, dun sa marking of evidence, sa isang dokumento po, pwede naman po na both yung prosecution at saka yung defense, sa isang dokumento, pwede magmarkahan na parehas dyan para maka-save tayo ng oras. Pero pinilit pa rin po nila na magmarka sila ng sarili nilang dokumento, samantalang parehas lang naman ang nilalaman at content netong dalawang dokumento. So kung halimbawa yung pagmamarka ng isang dokumento tumatagal ng 5 minuto, nadodoble. Bago ito ay nauna na rin sinabi ni Attorney Michael Poa na may insidente umano sa pagmamarka ng parehong dokumento ay nagkulang ng isang page ang dokumento ng prosecution kaya mas minabuti aniya ng kanilang panig na magkaroon ng sariling proseso ng pagmamarka sa kanilang mga ipipresentang dokumento ng ebidensya. Bumelta naman dito si Choa at sinabing isolated incident ito at hindi sumasalamin sa libu-libong dokumento na minarkahan sa pre-trial proceedings. Ipinaliwanag din ni Luistro na sa dami umanong dokumento sa mga transaksyon pa lamang sa Office of the Vice President at Department of Education na halos umabot sa 4,000 sa kabuuan, kaya't di malabo aniya na magkaroon ng ganitong insidente. Muli pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Representative Joel Choa and Jervil Luistro. Isolated lang po yun, hindi naman po sa lahat ng pagkakataon. Nangyayari naman po yan. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong Joel, ha? For DEPs, document evidencing payment, no? For OVP and DepEd, we're talking about 1,900 plus for DepEd and 2,000 plus for OVP. 4,000 in total, no? So, mamarkahan niya ng prosecution individually.
Sa huli, Bombo Genesis, pinasalamatan ng House Prosecution Panel ang impeachment court dahil sa naging papel nito sa pagpapabilis ng proseso sa kabila ng napakaraming dokumentong kailangan suriin at markahan. Sa ngayon, hinihintay na lamang ng dalawang panig ang paglabas ng pretrial order ng impeachment court at ang formal na pagsisimula ng impeachment trial sa Hulyo 6. At yan ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.